Mga kababayan, ngayong araw po ng Webes, November 20 na po, 2025, tumaas po ang tsansa na merong huling bagyong mabubuo sa huling linggo po ng Nobyembre. Aalamin natin kung yan ay magiging malakas or magiging mahina lamang. Aalamin din po natin ang weather system na laging nagpapaulan sa madaling araw hanggang sa umaga sa malaking parte po ng bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like yung video natin at pa-share na rin po. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat. Unahin na po muna natin yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Meron po tayong 2 week dito. Kakalabas lang din po nito kahapon. Sa week 1 ho natin, simula ng November 19 kahapon po hanggang November 25, merong mataas ang tsansa or nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. Etong sama ng panahon na ating namomonitor or low pressure area. Sa pagitan po ng November 19 hanggang 25, dyan po yung tsansa na ito'y pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dadaan ulit siya bandang Eastern Visayas, papunta po ng North Luzon. Yun po ay base sa ating weather model at sa kanyang nagiging direksyon. Pero may mga pagbabago pa rin naman yan. Sa week 2 naman natin, sa pagitan po ng November 26 hanggang December 2, lalabas naman yan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, yung sama ng panahon na yan. Pero kung makikita nyo, hindi naman siya nakitaan na magiging isang malakas na bagyo. At meron siyang kasunod pa na low pressure area o sama ng panahon, pero nasa low chance naman na maging isang ganap na bagyo. So ngayon, eto, para malinaw sa ating lahat, yung darating po na sama ng panahon, yung ating namomonitor na weather system or sama ng panahon ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. So ibig sabihin nito, hindi ito nakikitaan na magiging super typhoon, magiging typhoon, or malakas na bagyo. Dapat po clear sa atin yan. Mamaya babalikan natin yan at ngayon silipin po muna natin yung ating tinatawag na weather system o weather live system, which is makikita nating mabuti kung meron bang kasalukuyan na sama ng panahon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kasi marami nagtatanong bakit daw laging umuulan daw sa madaling araw tas hanggang sa umaga, halos ilang araw na po yan. So alamin natin lahat ng mga detalye. So ito po, tignan natin munang mabuti yung tinatawag po natin na live weather radar. So kung makikita nyo, sa ngayon po wala naman tayong anumang bagyo na minomonitor po sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero maraming nakakapansin, tuloy-tuloy yung mga pag-uulan lalo na sa madaling araw sa pagsimula ng alas 3 hanggang alas 8 ng umaga. Yan po talaga yung mga maraming nakakaranas ng mga pag-uulan ng akala ng iba may bagyo or ano yung sinasabi na sama ng panahon sa advanced weather forecast. Hindi pa po yun dahil yun ay sa huling linggo pa ng Nobyembre mangyayari or papasok, no? Hanggang katapusan ng Nobyembre. So ngayon po meron tayong tinatawag na forecast weather condition. Meron tayong 4 na weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Unahin na muna natin sa area po ng Davao region sa may Caraga. Ito ho, makinig po kayong mabuti para hindi na magtaka yung iba kung bakit lagi umuulan sa kanila. Davao region, Caraga, Sacsargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa may Palawan. Yung mga lugar ho na aking binanggit na yan ay patuloy po makakaranas pa rin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. So ang tsansa ng mga pag-uulan sa madaling araw hanggang sa mag-umaga na ay dahil po sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone or yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. So makikita nyo naman yung hangin na yan, ayan po, hindi pa rin siya nawawala. At actually ilang araw na yan nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Mindanao at hanggang ngayon ay nararanasan po yan. Sa may Cordillera Administrative Region naman po, sa may Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at sa may Aurora, ang weather condition po sa mga lugar na yan, patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains or kalat-kalat na pag-ulan na may mga isolated thunderstorms dahil sa shear line. So yung mga lugar na aking binanggit na yan, yan yung madalas din nakakaranas ng pag-uulan, madaling araw pa lang. Kaya nga po yung mga estudyante, nahihirapan pumasok sa umaga dahil akala nila may bagyo, no? Ang pag-uulan consistent, tuloy-tuloy po ilang araw na, madaling araw talagang bumubugso ang mga pag-uulan. Tapos pagdating naman ng medyo patanghali na, medyo nagiging maganda naman ang panahon, no? Umaaraw naman.
Yun ho ay dahil po sa shear line. So ang shear line po ay salubungan ng hangin, salubungan ng malamig at mainit na hangin. So yung nagiging impact ng salubungan na yon, yung nagdudulot po ng masamang panahon. Uulitin ko, sa parte po ng Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at sa may Aurora. So posible pa rin o may banta pa rin ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. So i-monitor pa rin natin yung lagay ng ating panahon kahit wala naman tayong bagyo ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-uulan na ating nararanasan. So sa area naman po ng Quezon at dyan sa may Camarines Norte, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroon ding scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies ngayon, kung makikita nyo itong hangin na yan na umiihip po dito papunta no, sa may bandang Eastern Visayas, nakikita nyo yung hangin na yan. Yan po yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So, possible pa rin sa mga area ng Quezon, Camarines Norte, ang mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So, dito naman po sa bandang Batanes at Ilocos Norte, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan with light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan po kasi yung tuyot at malamig na hangin. So, yung salpukan nila ng easterlies at ng northeast monsoon ay nagdudulot ng mga pag-ulan dahil nabubuo dyan yung shear line. Kasi ang shear line salubungan po ng malamig at mainit po na hangin. So yung epekto nun ay nagiging shear line po. Sana ho ay malinaw sa atin yung ganong senaryo, no? Yung ganong explanation. Sa area naman po na nalalabing bahagi ng Mindanao ay hindi din ligtas sa banta ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. Nalalabing bahagi din po ng Ilocos Region, patuloy din makakaranas ng mga pag-uulan o light rains dahil po sa tinatawag natin na northeast monsoon. Kung napapansin nyo ho, no, ay medyo malamig naman na ang panahon na ating nararanasan sa madaling araw. Tapos sinasamahan pa po ng mga pag-uulan at yun yung nagiging epekto niya, no? Medyo malamig talaga. Uulitin ko yung mga weather system na nakaka-apekto. Meron tayong northeast monsoon, meron po tayong shear line, meron tayong easterlies, meron tayong ITCC. So, 4 po na weather system yan o 4 na hangin. Iba't ibang hangin po yan na nakaka-apekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So, ngayon, para din klaro sa atin, no? Dahil po sa amihan, shear line, easterlies, ITCC, asahan po ang maulap na kalangitan with isolated rains sa ilang bahagi din ng Cagayan, sa Apayao, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Kasama dyan yung mga nearby areas o yung malalapit po na area sa mga lugar po na aking binanggit, no? At dahil naman po sa mga localized thunderstorms ay posibleng makaranas po ng maulap na kalangitan na minsan po yung may mga pag-uulan. Ang mararanasan po dyan sa may Tarlac, sa may Quezon Province, Lobo Batangas, Palawan, Catanduanes, Sorsogon, Eastern Samar, Dinagat Islands, Mati, Tawi-Tawi at sa may Holosolo. So bandang hapon yan mararanasan at yan po ay dahil sa epekto ng iba't ibang weather system. So ngayon balikan naman natin yung nakikita pong banta ng sama ng panahon na manggagaling po dito sa may bandang Silangan po, no? Actually ito po tinutumbok na naman ang area ng Eastern Visayas. Kung napapansin nyo po yung hangin na umiihip na ito, yung nagiging direction niya, diyan dadaan yung sama ng panahon or weather system na ating namomonitor sa ating advanced weather forecast. So yun po low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. Kasi may nagtatanong kung yung susunod daw ba na bagyo ay magiging malakas or magiging super typhoon dahil yung mga nauna, isang typhoon at isang super typhoon. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang susunod po na bagyo ay tatawaging Berbena. So ngayon, sinasabi ng iba nakakatakot naman, ang lakas, parang malakas yung pangalan, no? Yan po ay sinasabi ng iba nakakatakot daw kasi pangalan daw ng babae yung bagyo. At uulitin ko po, ipapaalam ko sa inyo na wala naman pong connection ang pangalan ng bagyo kung ito ay magiging malakas. At nagiging malakas naman talaga ang bagyo kapag yan ay nade-develop sa ating karagatan o sa Philippine Sea o sa katubigan. At medyo nagkakaroon ng impact o paghina kapag naglandfall na sa lugar o kanyang direksyon. Ngayon po, sa sinasabi natin na advanced weather forecast,
hindi naman ito nakikitaan na magiging malakas na bagyo. Do sabihin na natin ito ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo sa pagitan po ng November 19 hanggang 25 ay ito po pasok lamang sa tinatawag natin na Category 1 hanggang Category 2. So ibig sabihin niyan, yun po ay magiging tropical depression hanggang sa tropical storm category lamang. Kasi yung advanced weather forecast naman natin, nagbabago yan sa araw-araw, no? Every 6 hours nagbabago ho yan. Nung nakaraan, nag-maintain o hindi talaga masyadong kumikilos yung weather system natin, nagbabago. Pero ngayon, sa inilabas na rin na pagtala ng pag-asa sa advanced weather forecast sila, sa tropical cyclone threat potential, nagkaroon po ng mga pagbabago. So yung mga pagbabago na yan, dahil din po sa weather system or 4 na weather system na nakakaapekto ngayon. Kasi nga naman, pag maraming weather system, mas na-attract po yung samahan ng panahon na ma-develop or pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pagitan din po ng week 2, November 25 hanggang December 2, ay ito ilalabas naman ng ating bansa sa may kanlurang bahagi. Pero hindi po isang ganap po na bagyo, no? Bagamat isang ganap lamang na low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo, hindi po yan nakikita ang magiging malakas. Meron yan magiging kasunod na isang LPA pero low chance ang category na maging isang ganap na bagyo. So ngayon, yung mga nag-aalala po, lalo na po yung mga senior natin na lagi po nanonood sa akin, nakikinig, pasensya na ko po kung minsan hindi tayo nakakapag-update. Kamusta na ho kayo dyan? Palagi ko ho kayong kinakamusta kung okay lang yung kalagayan dyan. Makinig lang ho kayo. Huwag tayo mag-alala dahil kahit mabuo pong bilang isang bagyo, yung banta ng sama ng panahon na nakikita sa ating advanced weather forecast, take note, hindi yan magiging malakas na bagyo. Ang nararanasan po natin ng mga pag-uulan ngayon, dahil po sa tinatawag natin na 4 na hangin o 4 na weather system na nakaka-epekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Wala naman diyang bagyo, pero siyempre ang category natin ngayon is 4 na weather system or 4 na iba't ibang hangin. Merong northeast monsoon, merong shearline, easterlies at ITCC. Parang bagyo style din yung mga pag-ulan na ating naranasan. Minsan uulan, minsan aaraw, minsan uulan, minsan aaraw, paiba-iba ho. Which is, mas delikado pa nga po yan dahil yung mga weather system na yan ay hindi nawawala, kaya hindi po masyadong makabuelo ang northeast monsoon. Kaya yung ibang sinasabi, ano ba yan? Malapit na magpasko, magkakatapusan na ng Nobyembre pero hindi pa ganun kalamig ang hangin. Well, hintayin lamang natin pero ipapaalala ko sa inyo, ang pangunahing weather system na nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang amihan or northeast monsoon. Nakikita nyo po yung hangin na ito. Yan yung hangin na nanggagaling sa Siberia na umiihip po sa hilagang Luzon. Nakikita naman natin yan. Kaya lang naman kasi nagkakaroon ng ibang weather system tulad ng shearline sumasabay etong easterlies or yung mainit or maalingsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Bukod dyan, etong ITCC hindi pa rin nawawala ang epekto. Pero ang ITCC naman, yung hangin niya medyo hindi na ganun kalakas, medyo nawawala-wala na rin at inaasahan sa mga susunod po ng mga araw ay mawawala na ang epekto ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. Wala na kasi tayo masyado nakikitang namumuong mga ulap dyan. Ito po, konti na lang, ayan na lang mo. Ilang-ilan na lang po yan mga kaibigan, mawawala na yan sa susunod na mga araw, ipanalangin natin. Pero ito pong shearline, kumakalat, nakikita nyo po yan. Yan yung pinakadahilan kaya laging umuulan po sa madaling araw. Magsisimula lang hanggang alas 4 ng madaling araw, minsan hanggang sa mag-umaga yan. Kaya yung mga estudyante nahihirapan hong pumasok. Kaya laging ko sinasabi, may bagyo man o wala, ngayon walang bagyo, no? Ay ugaliin pa rin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Kasi minsan paiba-iba talaga yan. Yan yung delikado na talagang magkakasakit yung mga natatamaan ng mga biglang bugso ng mga pag-uulan tapos biglang aaraw. Tapos yung mga nanay naman natin, mga tatay, yung mga elders, kung may mga stock o may mga imbak naman kayo ng pagkain, wag po munang labas ng labas dahil nga ang panahon natin ay paiba-iba. Pero ngayon, mare-recognize yun naman kasi minsan umaaraw tapos bago naman umulan, didilim ang kalangitan. Naoobserbahan naman natin yan. Kasi hindi kagaya pag may bagyo, talagang halos buong araw, hindi tayo makakalabas, tapos nakakatakot, wala pong talagang minsan walang lumalabas dahil sa malalakas na hangin. Kahit po, 4 na weather system or 4 na iba't ibang hangin na nakakaapekto,
sa malaking bahagi ho ng ating bansa, wala naman po dyan nagdudulot ng malalakas na hangin, no? Yung malalakas na hangin na mala signal number 3 hanggang 5 na category, wala naman po. So safe naman din kahit lumabas, pero sinasabi ko, ugaliin na rin magdala ng payong jacket kapote, pang safety na rin natin yan. Ito pa yung paalala ko mga kaibigan, ngayon po na malayo pa naman yung nakikita natin sama ng panahon, ngayon na ito sasabihin ko sa inyo, nakikita sa advanced weather forecast natin at advanced weather system natin sa tropical cyclone threat potential, ito ay hindi magiging bagyo. Take note nyo yan. May low pressure area na nasa medium chance. Pero sasabihin ko na ito ay pwede pang magbago. Dahil nga po sa iba't ibang hangin, posibleng ma-develop yan bilang isang bagyo. At kapag ka nakapasok na, yan po sa loob ng ating bansa ay naging isang bagyo, tatawagin pong berbena. Hindi pa makakategorize kung magiging malakas ang susunod na bagyo o yung magiging huling bagyo ngayong magiging huling linggo ng Nobyembre hanggat hindi pa nabubuo yung kanyang tinatawag na forecast, track, and intensity at yung kanyang area of probability. Mas malinaw ngayon ay yung iba't ibang mga hangin ang nakakaapekto sa ating bansa. Kaya kung may nagtatanong sa inyo kung may bagyo ba, kasi laging may mga pag-uulan po sa madaling araw, minsan sa hapon may humahabol na ulan, alam natin ang isasagot natin na walang bagyo. At nakita natin sa balita, wala hong bagyo, bagos merong 4 na weather system, ITCC, Easterlies, Shearland, at ito pong Northeast Monsoon. So, safe ba lumabas? Safe naman po lumabas, okay naman po, pero laging magdala ng panangga sa ulan. At ito po, no, ipanalangin natin sa Panginoon, sa Diyos, na itong paparating sama ng panahon ay hindi po ma-develop bilang isang malakas po na bagyo dahil hindi pa po tayo handa. Alam naman natin, dyan sa may Eastern Visayas, Cebu City, no, malaki po ang napinsala dyan. Ito naman sa may bandang North Luzon, malaking bahagi ng Luzon, yung iba dyan, hanggang ngayon ho, ay medyo may baha pa rin, no? Lubog pa rin sa baha. Kasi wala nga pong maayos na drainage. So, kinakailangan pa rin natin na magtulungan. Kaya po ako ay nagbibigay talaga ng mga paalala. Hindi lamang basta update, may mga paalala talaga para po lagi nating naiisip na yung mga dapat gawin. Yung mga bahay ho, no, ngayon may pagkakataon pa tayo na pinturahan yung mga bubong natin, isil kung may mga butas, yung mga light materials, i-double check natin para in case merong mga malalakas na hangin, nakahanda po. Mas maganda kasi na mas maaga, napaghahandaan na natin yung nagiging banta po ng sama ng panahon. Pero sinasabi ko naman, hindi naman nakikita ang magiging malakas yan, hindi naman nakikita ang magiging super typhoon, pero lagi pa rin maging alerto at maging handa sa bawat oras. So bago ko tapusin ulit yung update natin, ititake ko po ulit ng opportunity na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Kung nakaabot kayo hanggang dito, pa-comment naman ng inyong pangalan kung taga saan kayo. At narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Santiago chapter 1 verse 5, mga kapatid, mga kababayan, narito po ang sinasabi. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So napakalino naman po sa sinabi, no, sa salita ng ating Panginoon na kung sino man po sa atin, lahat po tayo ay kulang sa karunungan. Aminin natin na tayo po ay hindi alam ang lahat at tayo ay kulang talaga sa karunungan, lalo na yung karunungan po nanggagaling sa Diyos, ay kinakailangan po natin na araw-araw ay humihingi po tayo sa ating Diyos, sa Panginoon, at bibigyan niya tayo ng sapat. Ang Diyos po ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kasi alam nyo, no, kapag tayo ay humingi ng karunungan or humingi ng advice sa ibang mga tao, sabihin natin sa mga kaibigan natin, tas natulungan tayo, minsan kasi yung mga ibinibigay nila sa atin, no, parang anong nangyayari, bandang huli, kapag nagkamali ka, pwede yang isumbat, no? For example, sinasabi ng iba na kung hindi naman dahil sa akin, hindi ka naman matututo, no? Parang ganyan, lalo na sa mga tinuruan natin sa anumang bagay, no? Kaya nga po yung iba, nagkakaroon lamang ng konting kaalaman or karunungan, kunyari may natuto lamang ng isang bagay, ang sinasabi niya, natuto siya sa sarili niya. Pero ang hindi niya alam, yung karunungan po na nakuha niya, lahat po yan ay nanggaling po sa ating Panginoon, no? Nanggaling po sa Diyos. So wag nating sabihin or sarilihin
lahat ng mga bagay na ating natututunan dahil tayo po ay walang silbi kapag wala po ang karunungan ng Panginoon. Kung tayo po ay nakakakilala sa ating Panginoon, alam natin lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at babalik po sa Kanya. Tayo po dito sa lupa ay tagapamahala lamang. Kaya hindi natin lahat alam ng bagay, no? Meron ba sa inyo na alam lahat ng bagay? Alam kung anong mangyayari sa bukas? Kung anong mangyayari sa mga susunod na mga araw? Kung alam ang mangyayari sa bagyong paparating? Hindi po, no? Kaya nga po, ang karunungan ng Panginoon ang siyang nagbibigay at hindi po nanunumbat. So mga kaibigan, yan lamang po ang ating short Bible verse ngayong araw po ng Huwebes. Ako'y lubos po na nagpapasalamat kung napakinggan nyo po ang ating update. Sa lagay ng panahon, weather update natin nasa bandang unahan po at nandito naman po sa dulo ang ating Bible verse ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.